Hello mga guys, kumusta? Eto na naman ako sa aking susunod na video para sa mga gustong mag-abroad na katulad ko, kahit papano may kunti kayong kaalaman para hindi naman kayo magmukhang kawawa pagdating ninyo sa bahay ng mga Arabo o sa bahay ng mga amon nyo sa madaling salita. So ngayon guys, nakikita nyo itong mga gamit na ito. Kung sino man ang interesado, paki-like lang yung video ko at paki-subscribe na lang sa mga baguhan, lalong-lalo na yung mga kapwa kong mga OFW na gustong pupunta, yung mga baguhan pa. Pakikinggan nyo at kung pwede, sulat nyo sa papel kung ano yung sa Arabo, yung mga gamit na sasabihin ko ngayon. Para na rin kahit papano makatulong ako sa inyo. Umpisahan natin guys, hindi na tayo magpalikoy-likoy. Itong hawak ko ngayon, headset. Hindi ba? Bluetooth headset. So, ang tawag dito sa kanila is samaa. Kung sasabihin ng Arabo, atin ni hada samaa mulana. Samaa mulana Bluetooth. Pag sinabing samaa mulana Bluetooth, eto siya. Pag sinabi niya namang samaang adi, yung samaang adi na ginagamit natin na yung ganito siya. Ito yung samaa adi siya. Ito yung samaa Bluetooth. Pakisulat na lang para hindi ninyo malimutan, para kahit papano may kunti kayong kaalaman. Ngayon, itong gamot na ito, pag mayroong may sakit sa mga amo ninyo at sasabihin niya, bigay mo sa akin yung medicine ko, yung medisina ko. Ganito pagkakasabi sa iyo Arabo, jibi ati ana habbob o duwa o ana medicine. Gaganyan sila pag magsasalita. Basta ang gamot sa kanila, yung tabletas, habbob o di kaya duwa, kasi yan yung ginagamit nilang lengguwahe, dalawa yan eh. Sa mga interesado, pakisulat na lang. Ito, relosya. Watch. Ang sa kanila naman, pag naghahanap sila o hinihingi nila, atini saa mulana. Saa. Saa ang tawag sa Arabo nitong relo na ito. Sulat, mga inday, sa may mga gustong mag-abroad, desididong mag-abroad, kailangan po ninyong malaman. Ito, kutsara. Ano ang tawag sa kanila ng kutsara pag sinabi niyang atinigapsa? Ibig sabihin yun, kutsara. Kutsara ang hinihingi niya. Ngayon, pag sinabi naman niyang atinigapsa kabir, ibig sabihin, ito yung gapsa kabir. Tatanungin mo sa kanya, pag nagpiprito siya, ito na yung kailangan niya. Pag nagluluto siya ng may sabaw, ibig sabihin, yung palalim siya. Yung asa na nga ba? Sandali. At kukunin ko para maipakita ko sa inyo. Pasensya mga guys. Sa abala, ito naman siya. Pag nagluluto siya ng ulam na may sabaw, eto naman yung sasabihin niyang ate ni kapsa. Sandok. Yan ang sinasabi niyang gapsa. Sagir gapsa mul es, kabir gapsa mul marag, o kabir gapsa mul samak gali. Parang yung ganun lang. Madali lang din siyang intindihin. Basta pakikinggan mo lang siya at magtanong ka lagi sa kanya. Kahit na hindi sila marunong mag-English, at least tatanungin mo sila sa English. Ngayon ito naman is platito sa atin. Sasabihin niya, atin ni sahan. Sahan mul yanin mul chai. Sahan mul chai. Yung platito, sahan mul chai. Kasi pag nagiinom sila, kailangan ilalagay mo talaga sa platito yan. Pag nagsaserve ka sa kanila.
Ngayon, itong baso naman. Baso sa atin. Sa kanila naman, GB glass. Glass din. Parang ganun din. Glass din yung tawag nila. GB glass. Pag naano mong GB glass, eto na yon, baso na yon. Kasi minsan kasi yung mga Arabo, mayroon din silang yung mga madam, o di kaya sasabihin sa yon GB cup. GB cup. Yung iba kasi cup. GB cup. Iyon yung madalas nilang ginagamit na salita. GB cup. Yan. Eto naman siya. Ang tawag naman sa pitsil sa Arabo is dolka. Ang pitsil na ito sa atin, sa Arabo naman is dolka. Pag sinabi naman sa yung atin ni telefon mulana, atin ni telefon adi mulana. Pag telefon adi, ito yan siya. O di kaya sabi nilang jawal. GB jawal mulana. Jawal, pwede rin siyang jawal tinatawag nila, pwede ring telefon. Telefon adi, jawal ni adi. Parang yung ganun lang ang palagi nilang sinasabi. Madali lang. Kung talagang desidido kayong mag-abroad, may pinag-aralan man kayo o wala, basta marunong lang kayo magsulat ng pangalan ninyo, marunong lang kayo magperma, pwede na kayo mag-abroad. Ako naman wala naman akong tinapos. Pero dito na ako tumanda sa abroad. Nakakasulat lang ako ng pangalan ko, nakakabasa lang ako, tama na yun, hindi naman kailangan college level ka. Kung katulong lang din ang papasukan mo, katulad ko. Ngayon, eto naman, susi. Etong susi sa kanila, ang tawag sa kanila is atinimokta. Mokta ang tawag ng susi sa kanila. Kung desidido kayo mga guys, lalong-lalo na yung mga bago pang mag-a-apply mag-abroad, kukuha kayo ng papel nyo, ballpen, at isulat nyo lahat. Kahit na paminsan-minsan wala naman kayong ginagawa sa agency, parang mag-i-study na rin kayo para na rin kayong mag-aaral. Ito lang naman akin tulong lang naman para sa mga bago pang mag-a-apply na katulad ninyo, lalo pa yung mga wala pang mga experience. At least man lang kahit papano, mabigyan ko kayo ng clue at may babahagi ko sa inyo yung mga kaalaman ko na dito. Sa totoo lang guys, 8 years na ako dito sa Kuwait, hindi ako nakauwi-uwi. Dati sa bahay din ako nagtatrabaho, ngayon nasa labas na ako nagtatrabaho. Ngayon, eto naman pitaka. Ang tawag sa kanila, etong pitaka, book. GB book. GB book malana. Pag sinabing GB book malana, eto na yon, pitaka, book sagir o book kabir. O, pag sinabing maliit na pitaka, book sagir. Pag malaki namang pitaka, book kabir. Ang bag naman, ang tawag sa kanila naman sa atin is bag. Ang tawag naman sa kanila is santa. Halimbawa na lang ito, itong bag na ito na itim. Pag sabihin niya, Auring, GB Santa Mulana, Santa Mulana Aswad. Pag sinabing Santa Mulana Aswad o sagir, yung bag niya na maitim na maliit daw. Okay? Ito naman, sa susunod naman, Kleenex. Kleenex ang tawag dito sa Arabi. Sa atin naman is tissue sa English, di ba? Sa kanila naman is Kleenex. Pag sinabi niyang atin ni Kleenex, bigay mo sa akin, akin na yung Kleenex. Ano kuha ninyo guys? Ang tawag dito sa Arabo ay Kleenex. Sa atin, tissue. Okay? Ito naman, kaldero. Oh. Ang tawag naman sa kanila ito, jider. Atin ni jider. Kung maliit na jider, katulad nito maliit, sagir jider. Kung malaki naman, is kabir jider. Ang tawag naman sa takip niya, gata. Chibigata. Chibigata mol jider. Ibigay mo sa akin yung takip ng maliit na kaldero. O di kaya, ibigay mo sa akin
gatamol kabirjiter. Okay? Okay na guys, nakuha na ninyo. Ito naman is plato. Ginagamit natin sa pagkain is plato. Ang tawag naman sa kanila dito is sahan. Sagir sahan. Pag maliit na sahan hinihingi, sagir sahan. Pag malaking sahan naman, malaking nakakalimutan ko na. Pag malaking naman, plato naman, kabirsahan ang hinihingi nila, ang tawag nila. Ngayon, dito naman tayo sa baunan. Ito, baunan siya. Sasabihin sa'yo na, ate ni bakit? Pag mayroon siyang gustong ilalagay, sabihin sa'yo, ate ni bakit? Bakit mul es o bakit mul sino? Sabihin niya yung Tupperware ng kanin o kahit anong Tupperware dyan. Gaganon. At ito namang tawag sa takip niya ay gata rin. Maliwanag. Tcharing! At dito naman tayo sa tubig. Ang tawag nila sa tubig ay moy. Moya. Moy o di kaya moya. At tiniwahad bottle, moya. Kabir bottle. Pag sinabing kabir bottle, moy, eto yung malaki. Pag sinabing moy, sagir, yung maliit ang ibibigay mo. Hindi naman masama magtanong, hindi naman yan sila magagalit, lalo na pagbago ka pa. Hindi naman yan sila nagagalit. Magtanong ka lang, Englishin mo sila minsan. Hindi naman yan sila nagagalit. Ito naman, blower. Ang tawag naman sa Arabic, ang blower na ito, siswar. Siswar ang tawag nila sa blower. Pag sinabi nilang pag nagpapaganda sila, sawi ni blower, ati ni blower, hinihingi nila, akin na yung blower, o gawin mo yung buhok ko, sawi ni syaar ni blower. Ang sinasabi nilang syaar, yung buhok. Palalo na pag bagong ligo sila, ang karamihan kasi sa kanila is gabi sila naliligo. So, kailangan nila, lalo na yung mga bata, yung mga alaga ninyo, pag nililiguan ninyo sila sa gabi, ay kailangan ginagamitan yan ng siswar. Kasi bawal sa kanila matulog na basa yung buhok. Siyempre nga naman magkakasakit ka, diba? Papasok yung lamig sa ulo. Kaya sisiswaran mo muna yung mga bata bago sila matulog. Blower, sa English, ang tawag sa Arabic is siswar. Ngayon, dito naman tayo sa toothpaste. Ang tawag naman sa kanila ng toothpaste ay asnan, majun asnan. Ito ang tawag sa kanila, majun asnan. Okay guys, ang tawag naman dito sa charger, ang tawag naman sa Arabo ay syahan. At inisyahan mo lana. At inisyahan mo telepone. Bigay mo sa akin yung charger ng telepon ko. Okay guys, maliwanag. Sana may natutunan kayong kahit na konti sa aking video ito, lalo na sa mga interesado, yung mga gustong mag-abroad, yung mga first timer. Malaking tulong ito sa inyo ang mga video ko. At bulaklak, flowers. Ang tawag naman sa kanila nito ay warda. Wow, magsabi yan sila, mashallah, mashallah, warda halo. Mashallah, mashallah daw, wow na wow daw, ang bulaklak daw, ang ganda-ganda. So hanggang dito na lang muna tayo guys, at ako'y magpapahinga na, dahil maaga pang pasok ko bukas. Sa susunod na naman guys, abangan ninyo yung susunod na video ko, kasi yung mga color naman ang aano ko sa inyo, ay ita-translate ko yung ibig sabihin ng mga gamit sa Arabic at saka sa atin sa Pilipino. Alam na ninyo yung gamit, yung pangalan sa atin, ay tra-translate ko na lang sa inyo sa Arabic. Sa mga gustong
malaman kung ano ang mga pangalan o anong mga kulay o ano pang mga kailangan gawin mo sa bahay pag ikay katulong, mag-subscribe lang kayo sa akin at ilalike lang ninyo yung video ko at pwede rin kayong mag-comment sa baba kung may mga katanungan pa kayo. Nandito lang naman ako guys, kahit busy ako, sinisikap ko pa rin makapagbigay alam din ako sa inyo sa lahat ng mga nalalaman ko sa 8 taon ko, sabihin na lang nating naka 11 years na ako dito. Kasi dati naka 3 taon ako sa Qatar, ngayon 8 years na ako dito sa Kuwait. Marami na akong dinaanan mga guys na mga masilimuot, masayaman o malungkot. Marami na akong naranasan sa 8 taon ko dito. Pero alhamdulillah, nandito pa rin ako, nakasurvive pa rin ako. Kaya sa mga gusto pang malaman kung ano pa ang karagdagang gusto ninyong malaman sa akin, mag-subscribe lamang kayo sa akin at i-like lang naman ninyo ang mga video ko. Hanggang dito lang tayo guys. Bye-bye. Good night na sa inyo. Bye-bye.